new client, Toyota Innova. So okay, for today's vlog, makita nyo, ayan, wasak po yan. Yan po yung gagawin natin. Tapos ito pong bumper nya, ayan, damage po, pumasok po yan paloob. So ilalabas natin yan, pati ito po yung gagawin natin ngayon. So ayan guys, kinalas natin yung ano nya dito para pwede natin malatero yung part na to. So ayun guys, bale medyo nalatero na. Pero syempre kulang pa yan. Medyo malaki yung bangga nya, makikita nyo naman dito, talagang lukot to. Wala na yung forma. So unti-unti natin to hanggang sa makuha natin yung pinakamaganda niyang ano, alignment, tsaka yung pinakamaganda niyang pag-unat. So ayan guys, update ko lang kayo. Ayan, medyo na balik-balik na. Pero syempre, kumbaga sa ano, fine tune pa natin yung paglalatero dito. Ayan. Tapos ipiprep na natin siya para sa mga susunod na araw pwede natin siya mabugan. So ito naman guys, yung Innova natin, bale yan, yung mga gas-gas yan dyan sa bumper. So ayan, piniprep na rin natin yan. So ito yung mga bubugaan natin. Yan, buong bumper na yan, tsaka dito sa likod. So ayan, medyo na-prep na natin. Ayan, oh. Wala na yung bangga, nilatero natin, tapos sisagarin pa natin ang liya yan guys. Ito naman yung bumper niya sa likod. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. So medyo pumaluktot to. So niluto pa natin yan. So hindi totoo yung bubuhusan mo lang siya na may hindi na tubig, babalik siya. So ayan. So ayan guys, ready for painting na tong bumper natin. Balik, naka-primer na yan. Tapos ito yung likod. Hindi pa na ano. Ito na yung bumper natin sa likod. Ready for painting na rin. Tapos ito naman yung tailgate na. Ayan. Ipapaluin na lang konti. Kasi ito lumubog. So yun yung sinasabi ko. Kailangan muna namin yung pinaka taillight na para ma-fit na maayos. Para medyo maibalik natin siya na maayos. Kasi umurong talaga yan. So kalas kabit yan para maganda yung fitment niya. So ayan guys, kukulay na tayo. Ano ba yung mga ilaw dyan, kinakalas natin para yung mga loob-looban niya singit-singit na pipinturahan natin na maayos. So ito naman yung harap na bumper. Ayan, kung makikita nyo, wala na yung damage niya dyan. So ayan guys, bale top coat na po tayo. So ayan, again dito natin pang ilang layer na natin ng top coat para talagang makapal. So dito hindi tipid sa materials. Kasi iba, ganyang kintab lang okay na. Babafingin na lang nila. Ayun. So ito naman yung harap na bumper natin. Bali curing time na lang tayo. Tapos kapag re-apply na ulit tayo ng panibagong layer natin ng top coat. So again, ulitin ko, pag top coat tayo, makapal talaga tayo mag top coat para hindi sayang yung bayad nyo. Kasi iba, yung ganyan, ayan, makikita nyo yan, medyo makintab na yan, diba? Ngayon, ang gagawin na iba dyan, patutuyin na lang, tapos babafingin na lang nila. So manipis siya, kaya mabilis nag-fade yung mga ibang kulay. So sa atin, hindi tayo nagtitipid sa mga top coat. So ilang layers tayo, above standard tayo lagi, para kahit makailang buffing kayo, okay lang. Tsaka paint protection kasi yan guys. So guys, ayan, finish na po ang ating Innova. Wala na po yung mga gas-gas niya sa bumper. Multiple panel repaint po to. So ayan, may mga gas-gas yan dyan. Tapos dito naman, okay na po. Parang wala na nangyari dito sa kanyang tailgate saka bumper na. Ito, matatandaan nyo, nababaloktot po yan. Ayan, lumayos na. So ayan guys, yung mga nagtatanong, ang shop location natin, dito lang tayo malapit sa SM Novaliches. Ang starting price natin per panel 3.5, pero depende sa laki ng damage. Depende sir ha, kasi maraming sabi, akala ko 3.5. Depende sa laki ng damage. Kung may mga lalatero yung malala, syempre mag-additional po tayo. Depende rin po sa kulay. So kung mga kulay nyo is mga candy tone, pula, brown, basta lahat na may pula, medyo mataas yung presyo nun.
pati yung mga pearl white. So depende lagi yun, kaya mas maganda kung dadalhin nyo dito yung inyong mga sasakyan para ma-estimate natin ang personal, guys. Tsaka yun naman yung estimate naman natin dun is siyempre depende kung gaano kalaki yung trabaho gagawin at kung magkano kaya yung mga materials na gagamitin. Kasi yun nga, hindi rin tayo gumagamit ng mga substandard. So quality materials lang tayo. Kung ayaw yung babalik-balik kayo, magpagawa tayo dun sa mga shop na mga matitino yung materials pati yung gawa. Yan, pulido, hindi tipid sa materials. So ito na yung finished product natin, guys. Ayan, napakaganda. Kinuha na nila ma'am, nila sir. Okay na. Ganda na yun to, parang wala nangyari. Oh.